Good morning everyone. Maglakad-lakad na tayo. Ayan, pagkatapos ko nga maghatid sa aking estudyante, naglakad-lakad ako. Hindi na ako sumakay ng tricycle, tapos namalengke ako ng konti. Ayan, bitbit ko lang nga, bumili ako ng saging. Tapos mga vegetables, konti lang naman, and then meat. And then ilakad ko nga lang pauwi ng bahay. Ayan, malapit lang naman, siguro mga 10 minutes lang naman. And then marami namang naglalakad sa daan. And then every kalye may mga camera naman. So safe naman maglakad dito sa amin. Ayan. And then nadaanan ko nga itong bulaklak. So talagang sinom ko talaga kasi ang ganda ng kulay niya. Buong dahon niya is kulay red. So meron kaming tanim nito din. So ayan, binalikan ko nga. So kapag mga ganitong umaga talaga, ayoko talagang sumakay. Mas gusto ko yung naglalakad kasi para na-exercise din yung aking mga pata. So ayan na nga yung halaman. Tingnan nyo, kakaiba talagang mga halaman to, kulay red. Ang gaganda. Tapos ang tataba pa, oh. Sa daan lang yan, guys. And then ayun na nga, nakarating na nga ako sa bahay. So ito na nga yung aking mga pinamili. And then huhugasan ko lang sila. So ayan, kasama pa yung resibo. Habang tumatagal, guys, nagiging ang mamahalang ng mga bilihin ngayon. So yung 1,000 pesos mo, konti na lang ang mabibili mong gulay, tigda 2 piraso. So ayan na nga, hinagugasan ko na nga yung aking mga nabili. Nakabili lang ako ng 2 kamote, 2 carrots, tapos 1 kilo na meat. Bumili din ako ng kangkong, pechay, and then may saging. So, hindi rin talaga ako sanay ng walang gulay kasi sa probinsya kahit walang karne basta may gulay at ginataan at yung nagmamantika-mantika, ay nako, ang sarap na ng kain namin yan. Saka dapat habang tumatanda tayo, yung mga kinakain natin, babaguhin na natin. Kung dati yung mga fast food, ngayon kakainin na natin yung mga gulay, prutas, yung may mga sabaw, healthy ba, mga salad. So paminsan-minsan lang naman tayo kakain dapat ng fast food kasi dapat hindi naman araw-araw kasi hindi nga yun healthy. So ayan, and then so bago ko nga ito inilalagay sa ref at sinesegregate ko muna, and then hinuhugasan ko lahat para pag magluluto ka hindi ka na mahihirapan na maghuhugas-hugas pa. So, madali na lang magluto. So, ayan. Last nga na hinugasan ko, bumili lang ako ng 1 kilo na meat. So, ang gagawin ko dito ay adobo. So, ayan. Hinugasan ko nga lang mabuti kasi dyan lang ako sa Talipapa bumili. Compare doon sa binibilhan namin sa bayan na sa loob talaga siya ng shop. Kaya malinis. So, dito kasi naka-expose lang, yung nakabitin lang. Pero okay lang naman kasi malinis din naman. And then maraming bumibili din doon. So ayan na nga yung aking mga hinugasang gulay. Papatuyuin ko lang. And then ayan na yung aking banana. So ang dami ko na namang nabili ng banana. And then gagawin ko na lang itong banana bread. So ayan din yung mix na gulay na aking nabili. So hugasan ko lang, then lalagay ko sa ref. Para pag kung gusto kong kumain ng salad or ng gulay, i-stir fry mo lang yan sa oyster sauce. And then lagyan mo lang ng konting pepper. Okay na. So hindi ako masyadong naglalagay ng asin. Then magpapainit muna ako ng tubig kasi bumili nga din pala ako dyan ng Henlen Siomai. Yung talagang ready-made na, ang gagawin mo na lang, steam mo na lang. So ayan nga, ang sarap nito, guys. So mga 1 hour to 40 minutes ang pag-steam nito. So ayan nga, chinek ko kung luto na. So papakuluin pa natin, steam pa natin, and then nag-init lang ako ng aking mga nilutong gulay before. So ayan, diba magkakulay sila, color yellow. Yung udong with kalabasa and malunggay, tapos nilagyan ko ng tofu tsaka isda. Ang sarap nito, guys. Sabi ko sa inyo, kapag nagluluto ako, nilalagay ko lang sa ref. Then init-init na lang. Ayan na nga yung siomai na luto na. And then lulutuin ko naman yung aking adobo. Ewan ko, nag-video nga ako ng unang video ko sa adobo. Bakit hindi ko nakuha? Nawala yung video ko na naglagay ako ng mantika tsaka garlic and onion.
So, ito na lang yung natirang video. Hindi ko na siya mahanap, pero okay lang. Ito naman yung simula. So, ayan, sinangkutsa ko nga lang siya sa bawang, sa sibuyas. Maraming bawang talaga at saka garlic yung nilalagay ko para masarap yung adobo. Hindi, naglagay na nga ako dyan ng toyo or soy sauce, oyster sauce, and then vinegar or suka, and then isang kutsarang brown sugar, and then mga 3 cups of water yan kasi baka medyo matigas yung karne. Naglagay din ako ng whole peppercorn, laurel, and then tinakpan ko lang. Papakuluin lang natin hanggang sa maubos yung kanyang sabaw. Ang bango nga guys kasi yung laurel na nilagay ko. Di nag-add ako ng pepper kasi kanina hindi ako naglagay. Mix lang natin, takpan ulit. Salutuin lang natin hanggang sa maubos yung kanyang sabaw. So ayan na nga, medyo tuyo na siya. So kami talaga, ang gusto namin sa adobo, lalo na pag pork, ay yung tuyong-tuyo at nagmamantika talaga. So ayan guys, tingnan nyo naman, ang sarap-sarap na ng adobo. Mix lang natin. Actually, luto na ito. So papatuyuin ko lang ito ng konti and then to serve. Ayan guys, kanin ang katumbas nito, ang lambot at ang sarap, sabaw pa lang. Talaga namang kanin ang katapat. Guys, ito na yung aking adobo. Talagang tuyong-tuyo at mantika na ang sabaw. Syempre, hindi mawawala ang tikiman time. Ang sarap. Guys, pag nagustuhan nyo yung aking video, paki-like naman, comment, and share na rin. And syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Thank you for watching.